para ho ating talakayan itong mga ilang developments pagdating sa energy supply at itong mga nagiging pagtugon ng gobyerno sa sitwasyon, lalo na ngayong may ceasefire, may tama bang habang ng ginagawang gobyerno to take advantage na may tigil putukan. Atin hong isama sa ating talakayan dito sa ating programang Usapang Senado ang siya ho ang chairman ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs, chairman din ng Ethics Committee at ng Tourism Committee. Atin ho tinutukoy si Deputy Majority Leader JV Ejercito. Hi sir, magandang hapon po. Hi, Kuseli, magandang hapon sa iyo at sa ating mga taga-subaybay ng Usaping Senado. Sir, ikaw ba ay very positive sa mga magiging development? Ngayon pong nagdeklara ng 2 linggo na ceasefire o tigil putukan itong US sa Iran. Well, sana po, no? Dahil nakita niyo naman napakalaking pinsala sa ekonomiya at sa perwisyo sa buhay itong dulot ng gera sa Iran at ng Amerika, no? At kaya lahat, buong mundo, hindi na Pilipinas na naghihirap dito, kundi lahat ng bansa ay lubos na naapektuhan. Lalo na tayo, dahil petroleum dependent tayo, importation dependent ang ating ekonomiya, tayo isa sa mga bansang talagang matindi ang epekto ng itong Middle East crisis sa ngayon. So sana itong 2-week ceasefire, sana magkaroon ng positive development. At siyempre sana yung ating energy sector din gawa ng paraan na makakuha ng take advantage para ma-replenish yung ating much needed supply ng petroleum, no? Ng diesel at gasolina. Dahil yan ang ating pong pinangangamba dahil pag natigil yan, buong ekonomiya po natin ay sasadsad. Yan po ang aking pong concern po dito. Although nabanggit ho ni Energy Secretary Garin, hindi pala tayo pwedeng bumili ng malaking volume ng langis para mapalakas at mapahusay yung ating reserba dahil limited pala yung ating storage capacity. So, oo nga po limitado yung ating storage capacity to about hindi ko alam kung hindi ako kakamali 60 days lang, no? Kaya or ilan lang. Hindi tulad sa ibang bansa, parang halimbawa sa Japan 250 days sila storage capacity. Kumbaga, parte yan dapat ng ating long-term plan na dapat yung ating storage facilities ma-improve po natin, no? Para po pag may mga ganitong crisis o mga ganitong pangyayari, kahit pa paano meron tayong buffer stock ng fuel na hindi agad maapekto na ating ekonomiya. So pagdating sa storage capacity, ano ba ito? Ang responsable dito, mga oil company, under oil regulation law, hindi government. Ganun na nga po. Dahil sa oil regulation law, dapat pinubaya na natin, no, sa mga oil companies ang basta anything about fuel, ang negosyo ito, about the industry. Yun po ang masakit po dito, no, ay halos wala nang naging control ang ating pamalaan, lalo na sa pricing ng fuel. No? In fact, noong 1970s, Ate Celine, alala ko yung Oil Price Stabilization Fund na ginagamit kapag may crisis, nagagamit ng ating pamalaan para gamitin, para hindi masyadong maramdaman yung shock, kumbaga pang-subsidize ng fuel para hindi masyadong maging mabigat para sa ating makabayan. Kaya lang, dahil sa oil regulation law, wala na po yung OPSF. So, kaya kung ikukumpara mo ngayon, sa Thailand, ang Thailand po, 57 pesos na ng diesel, tayo po, 100 plus pesos na. Meron silang subsidy para in times of crisis, no? Kumbaga, kinokolekta nila buwis, pero panahon ng crisis ay sinasubsidize nila, parang ito yung OPSF. So, lahat ng ito, kailangan natin siguro pag-aralan, lalo na ng panahon ng crisis. Marami tayong mga polisiya, tulad ng Oil Deregulation Law, yung EPIRA, na ngayon, nakikita natin yung masamang epekto lalo na sa panahon ng crisis. So parang wake-up call ito, sir, sa atin. Isa, dapat pala long-term magkaroon tayo ng hindi limitado, kundi malawak na storage capacity. At pangalawa, sa tingin nyo, pag nag-resume yung session, dapat isa na sa maging priority o isusulong nyo ba na maging priority itong pag-review o pag-refill sa oil deregulation law? Definitely kasi, Ate Selly, ngayon natin nakita, no, yung effects ng
oil deregulation law, itong ITIRA, matagal na akong vocal na kailangan talaga reviewin kasi po ang kanilang intention to encourage competition, hayaan ng pribadong sektor na manguna sa industriya ng langis at industriya ng power sa ITIRA. Nangyari po yun, no? na privatize kayo mga napakor, petrol, lahat, at iba pa. Nangyari po yung privatization, yung competition nandyan, pero ang hindi po nangyari, pagbaba ng presyo ng langis at pagbaba ng presyo ng kuryente. So, kailangan sigurong reviewin if not, i-repeal. Kung kinakailangan, ang oil deregulation na kung kinakailangan. Kaya kailangan pag-aralan po ito. Mga observation nga, sir, na baka mayroon pa ring oil cartel, yung cartelization na nangyayari sa industriya ng langis. Kasi parang kapag nagtaas, pare-pareho. Tapos yung may observation pa na kapag magtataas, mabilis. Pero kapag magbababa, yung pag nagtaas Mabaga. pa, big time pa, sir. Ang laki ng itinaas agad nila. Kahit na yung kanilang ibinibenta, old stock pa nila yon, buffer stock pa nila yon. Ngayon bumaba sa world market dahil sa ceasefire, parang wala kang marinig na big time oil price rollback. So maraming observation na parang, ano ba ito, meron bang cartel na nangyayari at dapat ba ito na maimbestigahan? Well, siguro yun po, that's the price we have to pay for the oil deregulation law na kumbaga ang gobyerno ay ang tanging role na lang niya monitoring, price monitoring. No? Pero alam mo, Tiseli, meron tayong Section 14E ng RA 8479 o yung oil deregulation law that the Department of Energy is authorized to temporarily take over or direct the operations of oil companies during a declared national emergency. Kaya po, deklaradong national emergency, dapat po siguro ito ay i-impose, no? Para at least yung pagtaas sa presyo, pakontrol ba lang ng gobyerno dahil national emergency ito eh. Diba? Hinayaan naman natin na ang private sector ang magdikta ng presyo nila, ng competition, ng panahon na walang krisis. Pero pag panahon ng krisis, dapat ang gobyerno ay nandyan para mag-set ng cap, mag-set ng limits, no? Para doon para naman hindi masyadong pabigat sana ito. So, yun. Instead of just implementing direct price controls o yung monitoring, dapat ang gobyerno ay nandyan na pwede hong mag-set din ng cap. Dahil crisis na ngayon tayo, I think, deklarado na itong national crisis. So, dapat ito ay impose po ito dahil yan po ay nasa batas naman. O doon sabi nung sino ba to, si Professor Leico, ang sabi niya, dapat kasi ay diniklara ng Malacanang ay National State of Emergency, hindi National Energy Emergency. Kasi under National Energy Emergency, mas limitado yata yung poder o kapangyarihan ng executive para sa mga gagawing aksyon. Unlike kung National State of Emergency, mas marami daw poder o aksyon na maaaring gawin ang executive para ma-address yung sitwasyon. So sa tingin niyo, sir, enough na ba yung National Energy Emergency o mas maganda nga na National State of Emergency ang idiniklara ng Pangulo? Well, siguro yan ay dapat pag-aralan, no? Dahil ay wala akong let's refer to the legal experts kung ano ang mas bagay, kung mas makakatulong ang declaration of state of national emergency rather than state of national energy emergency, ay siguro dapat itong gawin na dahil sabi ko nga ngayon, Ate Sally, in these times of crisis, we have to act with urgency kung ano ang pwedeng gawin. Hindi pwedeng rito, babagal-bagal, kailangan mabilis po tayo kumilos. Kaya nga, di ba, nagsalita rin ako. Ako nakikiusap sa ating mga cabinet secretaries, mga officials, during these times of emergency crisis, dapat maging tayo, honest, yung i-report natin, yung totoo lang, no? We have to give accurate reports, especially to the President. Kasi alam mo, Silly, nakita ko din sa Malacanang, halos lahat ng opisyal o cabinet secretary, ang i-report na si Presidente, yung magandang pakinggan. No? Iira ko ang bearer of bad news. Lahat ko yan, takot. Pero sa akin,
pag ganun po, wala hindi kayo nakakatulong sa pagkambansa at hindi kayo nakakatulong sa presidente. He has to be given the actual situation and the accurate reports para makagawa ng tamang aksyon. Yung iba gusto lang magpapogi, sir, wag para ma-very good, kahit hindi na realistic yung kanilang nire-report sa Pangulo? Nako, nanggaling na tayo dyan, nakita ko na po yan. Bihira po ang talagang magsasabi nung totoong nangyayari, lalo na kung masama ang sitwasyon. Siguro dapat gusto magpapogi, kaya ayaw magdala ng bad news, or baka mamaya masitaan ang ginagawa mo. So, yun po kaya nga, siguro, hindi ako naintindihan ng ibang super sa na sinabi kong mabagal ng aksyon na article today, kasi baka mamaya, mali po ang binigay ni report sa Pangulo na baka mamaya hindi pa urgent yung kanyang pag-action dapat. So, yun po ang ibig ko sabihin na ang ating mga opisyalis, pinakikiusap natin, lalo ngayong crisis, maging honest po sila. Yung nire-report nila sa Pangulo, dapat yung katotohanan ng ang desisyon ay maging tama. So sir, ngayong nasa ilalim tayo ng National Energy Emergency, wala po bang poder ang Malacanang o ang Pangulo para atasan ang mga oil company na dapat ganito naman ang taas ang inyong ibaba sa presyo ng langis ngayong bumaba sa world market para sa kapakanan ng mga apektado nating mga kababayan? Siguro kung pwede, no, dahil emergency crisis ngayon, state of dahil sa oil crisis, kinakailangan lahat magsakripisyo, no? Siguro maaari pakiusapan, pero sabi ko nga kung pwedeng tignan natin yung yung visit Section 14E, yung binasa ko kanina, na RA 8479 or the regulation law, na ang DOE is authorized to temporarily take over or direct operations of oil companies, lalo na ngayong may crisis. So, siguro meron naman sa batas yan. Although, hinahayaan mo yung industriya, no? So, the regulation, dapat ang gobyerno ay wala na pakila. Pero, in times of emergency, maaari pala. Ayon sa batas na ito. So, dapat siguro pag-aralan. At tignan po ito, no? Kung pwede itong invoke sa ngayon. Kasi ang narinig ko sinabi ni Secretary Garin, meron daw sila ngayong ginagawang investigasyon kung merong cartelization na nangyayari sa hanay-ho ng mga oil company, kung may cartel. So, parang iimbestigahan. So, ano kaya magiging hakbang kung sakaling lumitaw na may cartel? Kasi, kumbaga, sabay-sabay, pare-pareho lang sila ng ibinababa o tinataas na presyo. So, baka may nagtitake advantage pa rin sa sitwasyon para kumita, di po ba, itong mga nasa industriya ng langis? Well, yun kasi naging batas Kumbaga, monitoring na lang ang ng gobyerno Kaya nga ng DOE, pero kaya nga itong dapat i-revisit itong section na kung saan pag may energy crisis na pwedeng mag-step in o pumasok ang gobyerno. Dapat po nating tingnan po yan. Dahil ito yung nasa current na batas. Kung hindi man, baka kinakailangan talaga nating reviewin o repasuhin ang oil deregulation. Kasi nakita natin yung epekto na kawawa po ang ordinaryong mamamayan. No, yung inflation natin, tumataas, kawawa yung mga jeepney driver, lahat po ay apektado po dahil po yung crisis dito. So, yun po, ang sa akin dapat pag-aralan at kung pwedeng i-impose kaagad ito dahil nasa batas na o kundi man, kinakailangan umaksyon na rin ang Kongreso kasi sinabi po na amendahan o kaya i-repeal if necessary ang oil deregulation law dahil nakita na natin yung masamang epekto niya ngayong crisis. So sir, on Monday, may another hearing yung Protect Committee. Mag-a-attend ka ba doon? At ano yung gusto mong mga itanong sa, kasi ang mga invited, ito mga concerned cabinet secretaries, ito hong kalihim ng DOE, ng DBM, DOTR, DSWD. So, sa ano yung gusto nyo na, kasi nakagkaroon na kayo ng dalawang hearing, nagkaroon na ho ng chairman's report, preliminary recommendation, si Senator Win Gatchalian. So after nun, ano yung sa tingin ninyo na dapat matutukan doon sa hearing on Monday na naglalayon po na i-update ko ano na yung mga nagawa ng executive, lalo na dun sa mga recommendations so ng Protect Committee?
Well, yun nga, gusto natin malaman updates kung ano na yung action nila. Kasi, alam mo, sinasabi pa rin, pero I think, wala na karoon ng hearing, yung protect. Nagkaroon naman ng mabilis sa action, no? Kahit pa paano, hindi pa rin sa tingin ko naman nakatulog din. Kaya nga, biglang kumilos ang DOE, kumilos ang ibang ahensya na nakapag-source out ng mga fuel. Yan nga, kasi ang concern natin na hindi pwedeng tumigil ang ating ekonomiya, no? Pag naubusan tayo ng petroleum, yung ating buffer stock. So, kumilos naman agad, no? So, siguro updates lang at saka siguro dapat tignan natin pag-aralan kung ano po ang magiging implications kapag ati pong in-invoke, ito pong nabasa ko kanina. So ito yung mga siguro pwede nating i-raise na concerns. And then sir, conforme ka ba dito naman sa hakbang ng Department of Transportation na nagre-request sila ng karagdagang 5 billion pesos mula sa DBM para mapondohan yung kanilang service contracting program para masuportahan daw yung mga operator ng bus, jeepney, and UB Express hanggang July sa gitna nga nitong tumataas na presyo ng gasolina. Kumbaga, bibigyan nila ng financial support na 30 pesos to 100 pesos per kilometer yung pong mga nasa public utility vehicles. Well, sa akin po, kailangan po ang industriya at yung transport sector ay kailangan magtuloy-tuloy para hindi po tayo malumpo, hindi po magstula ang ating ekonomiya, no? Kaya, pero kailangan talaga balansin, saan ba natin kukuhin ng perang ito pag nag-suspend ba tayo ng excise tax para malaki na mawawala, pero dapat ang magbenepisyo nito yung industriya at saka yung transport sector dahil sa ibababa, dapat naman magbenepisyo po ang dalawang sektor na ito. So ito yung mga dapat natin balansehin kung ano ba mas maganda. Suspend na ba talaga natin? Gaano katagal? Ilang porsyento? O hayaan natin? O basta po, siguraduhin natin ako personally, ang pinaka-importante industries and the transport sector should not be paralyzed. Yan ang dapat po natin tignan kung ano po ang mga magandang gawin. Whether we subsidize, no? Or kung tatagal man yung excise tax, yung mabawala sa ating potential revenue, at least po kung ito ba'y ang magbe-beneficyo ba yung transport at yung industriya. So yan ang mga dapat nating timbangin. Kasi may mga napapanood ako sir sa mga news na may mga driver na nagtigil na ng pagpasada, nagtitinda na lang ng gulay o naghahanap na lang po sila na ibang mapagkukunan ng kabuhayan dahil wala na daw nga silang kinikita dahil sa taas nga ng presyo ng gasolina. Oo nga po, napakahirap talaga ng panahon na to. Hindi madali itong krisis na ating kinakaharap dahil sabi natin, Sally, ito dapat ang treatment natin ito parang nung COVID pandemic na parang kombinasyon ito nung oil crisis noong 1973 at nung COVID pandemic. May crisis tayo sa langis and then we're faced with uncertainty kasi nga masyado na tayo naging import-dependent na bansa. Siguro dapat natin pag-aralan, kaya nung sinasabi, masyado tayong nahilig mag-import, no? Pati sa pagkain, lahat na. Eh, dapat self-sustaining tayo. Dati, nag-export tayo ng bigas, nag-export tayo ng asukal. Eh ngayon po, lahat ito, ini-import na natin, pati baboy, lahat na lang. So, paano kung tumigil ang buong mundo? Di ba? Ano pakakain natin sa ating mga kababayan? Sir, So, ito yung mga bagay. Ba't nahilig na laging import dahil mas may kumikita doon, sir? Kahit naman kaya natin na ma-produce. Hindi na siguro. Talaga may kumikita sa importation. Wala nang hirap, hindi ka na mag-iisip ng fertilizer, ng pataba, ng nagpag-aani, ng bagyo, hindi mo isipin. Mag-i-import ka lang, warehouse lang, benta na, kikita pa. Kumbaga, yun ang nangyari sa DA. Pahalip na tulungan ang mga local na industriya na agrikultura tulad ng bigas, asukal at iba pa, import na lang import. No? Namihasa na kasi malaki ang kita siguro.